Ichigo Kurosaki, tuluyan na nga bang sisuko sa kanyang laban kay Yhwach? Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 679. Last chapter nga ay nasaksihan natin kung paanong madaling napigilan ni Yhwach ang Bankai ni Ichigo. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang Almighty ay nagawa niya itong masira ng walang kahirap-hirap. Di makapaniwala si Ichigo kung paano ito nagawa ni Yhwach. Ngunit bago nga matapos ang chapter ay ni-reveal ni Yhwach na ang tunay na kakayahan ng kanyang Almighty ay hindi lamang makita ang lahat ng hinaharap, kundi may kakayahan din siya na baguhin ito ayon sa kanyang kagustuhan. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pag-share at pag-like sa ating mga videos. Ano pang hinihintay natin? Nagsimula ang chapter nang ni-reveal ni Yhwach na ang tunay na kapangyarihan ng kanyang Almighty ay hindi lamang makita ang lahat ng posibleng hinaharap, kundi kaya rin itong baguhin ang hinaharap ayon sa kanyang kagustuhan. Sinabi rin niya na huwag silang matakot sapagkat halos pareho lamang ito sa kapangyarihan ni Orihime. Ang pinagkaiba lamang ay ang kakayahan ni Orihime ay maaari lang maimpluwensyahan ang iisang hinaharap na nakikita ng kanilang mga mata. Samantalang ang Almighty ay may kakayahang baguhin ang lahat ng hinaharap gaano pa man ito karami. Sinabi pa niya kay Ichigo na kaya lamang nito nagawang mapagtagumpayan ang lahat ng mga paghihirap na napagdaanan nito ay sapagkat wala si Yhwach sa mga pagkakataong iyon. Pagkatapos ay sinabi pa nito na gusto niyang makita si Ichigo na subukang baguhin ang hinaharap. Sapagkat gaano pa man kaganda ang hinaharap na gustong gawin ni Ichigo ay siguradong nakita na niya ito at sisiguraduhin niyang siya mismo ang sisira nito upang tuluyan na itong sumuko at mawalan ng pag-asa. Ipinakita naman si Ichigo na tila hindi makapaniwala sa mga nangyayari at wala itong nagawa kundi ang sumigaw na lamang. Lumipat naman ang eksena sa nangyayaring laban sa pagitan ni Uryu at Jugram. Sinabi ni Jugram na ang kanyang shrift ay letter B, na ang ibig sabihin ay balance. Ipinaliwanag niya na ang kanyang shrift ay may kakayahang kunin ang kamalasan mula sa ibang tao at ilipat ito sa ibang mas pinagpala upang mapanatili ang balanse sa mundo. Dagdag pa niya na kung sakaling siya ang bagsakan ng kamalasan ay maaari niyang ilipat ang kamalasan na ito sa kanyang shield upang ito ang tumanggap ng kamalasan imbes na siya ang makaranas nito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Uryu na ito na ang kanyang katapusan sapagkat wala na itong pag-asang manalo kahit ano pa man ang gawin nito. Tinanong naman ni Uryu kay Jugram kung hindi ba ito interesado na malaman kung ano ang kanyang tinataglay na shrift at ang letter nito. Sinabi naman ni Jugram na tumigil na ito sapagkat alam niya na sinasabi lamang ito ni Uryu upang mas patagalan pa ang oras ng kanilang laban. Sapagkat kung makapangyarihan nga ang kanyang shrift dapat ay sa una pa lamang ay ginamit na niya ito. Sinabi naman ni Uryu na nagkakamali siya sapagkat iniisip ni Uryu na ito pa lamang ang perpektong oras upang i-reveal naman niya ang kakayahan ng kanyang shrift. Sinabi niya na ang kanyang shrift ay letter A na ang ibig sabihin ay antithesis. Nang biglang ipinakitang nagtamo ng matinding pinsala ang katawan ni Jugram. Di naman makapaniwala si Jugram sa mga nangyari. Ipinaliwanag ni Uryu na ang kanyang shrift ay may kakayahan na pumili ng pangyayari sa kahit anong dalawang bagay at pagpalitin ang pangyayaring ito. Ginamit niya ito upang ilipat ang lahat ng pinsala na natamo niya papunta kay Jugram. Sinabi naman ni Jugram na kahanga-hanga ang kakayahan nito kaya naman hindi siya nagtataka kung bakit sobrang naging interesado si Yhwach sa kanya. Sinabi pa ni Jugram na ang kapangyarihan ni Uryu na pagpalitin ang mga pangyayari ay ang maaring ang nag-iisang kakayahan na magagawang makatalo kay Yhwach. Tinanong naman ni Uryu kung ang tinutukoy ba nito ay ang true power ng Almighty na una na nitong binanggit sa simula ng kanilang laban. Sumagot naman si Jugram na ang masasabi lamang niya ay tama ang kanyang naging desisyon na i-delay si Uryu upang hindi nito matulungan si Ichigo laban kay Yhwach. Ipinakita naman na nagmamadaling umalis si Uryu upang tulungan si Ichigo nang biglang sinabi ni Jugram na nagkakamali si Uryu kung iniisip niya na basta na lamang itong makakaalis. Pagkatapos ay nagtamo ito ng matinding pinsala sa kanyang buong katawan at bumagsak ito sa sahig. Sinabi ni Jugram na ang shrift ni Uryu na antithesis ay talaga namang kahanga-hanga subalit ang kakayahan ng kanyang shrift ay masasabing isang perfect counter para dito.
Ginamit niya ang kanyang shrift upang ilipat ang lahat ng kamalasan na kanyang natamo pabalik kay Uryu at ang mga sugat na natamo ng kanyang katawan ay inilipat niya sa kanyang shield. Sinabi pa nito kay Uryu na patuloy pa itong makakaranas ng kamalasan habang ipinapakita na patuloy itong nagtatamo ng pinsala sa buong katawan. Muling sinabi ni Jugram na walang pag-asang manalo si Uryu kahit ano pa ang gawin nito. Ngunit ipinakita pa rin si Uryu na patuloy na gumagapang sa sahig kahit na hirap na ito dahil sa mga natamo nitong pinsala sa katawan. Tinanong siya ni Jugram kung bakit hindi pa rin ito sumusuko kahit naman alam nitong wala itong pag-asang manalo sa kanya o kaya naman kay Yhwach. Lumapit si Jugram kay Uryu at umaktong sasaksakin na ito. Ngunit bago pa man ipinakita na nagawang saksakin ni Jugram si Uryu ay biglang bumalik ang eksena sa laban sa pagitan ni Ichigo at Yhwach. Kinapitan ni Yhwach ang likod ng ulo ni Ichigo at sa kanya itinaas ito. Sinabi niya kay Ichigo na hindi siya makapaniwala na tila sumuko na ito. Iniisip naman ni Ichigo kung bakit hindi gumagana ang kanyang espada pati na rin ang shield ni Orihime ay wala ring magawa laban kay Yhwach. Hanggang sa ipinakita na tuluyan na ngang sumuko at nawala ng pag-asa si Ichigo. Binitawan siya ni Yhwach at sinabing sa huli ay nabigo siya ni Ichigo. Pagkatapos ay sinabi nito na oras na upang bawiin ang kapangyarihang ipinahiram niya dito. Hinawakan niya si Ichigo sa mukha at sinimulang kunin ang Quincy powers nito. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe para mapanood mo ang kasunod.